Noong 1860, si Elizabeth Packard, isang may bahay at merong 6 na anak, ay pinaratangan ng kanyang asawa na siya ay may mental illness. Ang naging dahilan, hindi sila nagkasundo. Dahil dito dinala siya sa mental institution. Ito yung mga panahon na sobrang baba ng tingin sa mga kababaihan at halos lahat ng mga kalalakihan ay kinokontrol sila sa anumang desisyon nila. Kapag ikaw ay nagpakita na ikaw ay independent, pwede kang ma-diagnose na meron kang mental illness. Sa kaso ni Elizabeth, tiniis niya yung mga naranasan niya sa loob ng asylum. Dinocument niya yung lahat ng hindi magandang pangyayari. At pagkatapos ng 3 taon, nakamit din niya yung kalayaan na hinihingi niya. At eventually, nakatulong siya para mabago yung batas sa mismong United States para hindi na muling makulong o kaya dalhin sa asylum yung mga kababaihan ng walang sufficient evidence. Pero hindi lang yan yung masalimuot na nangyari sa history ng psychology. Kasama na rin dito yung Salem Witch Trials noong 1962 na kung saan kapag napagsuspetsahan ka na ikaw ay mangkukulam at pwedeng i-weaponize yun kapag hindi ka nagustuhan, pwede kang mamatay gamit ang bitay. Hindi pa kasama dyan yung gender bias na sinasabi ni Sigmund Freud na penis envy na pinagmumula ng hysteria at yung frigidity na diagnosis kapag di sila nag-enjoy sa asawa nila. Sobrang layo na ng narating kasi significant number na mga kumukuha ng psychology ay mga kababaihan. Ngayong Women's Month, ang pagkilala sa kapangyarihan ng kababaihan ay pagpapaalala din na lahat tayo ay mayroong kakayanan.